Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte diri sa ato ang nasod kung wala to'y approval sa presidente. Dili na makalihok tanan dili na mo stand down ang AFP, dili na mulihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries. Di na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa presidente. And yes, dapat siya managot. Kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC and walay jurisdiction ang ICC para mubuhat ng investigasyon kay President Rodrigo Duterte o Vicente Quince. So yes. Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. Tama po. Ang opinyon na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan.